Nice day ngayong araw. May bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Kaya sinusukat na natin yung design ni client. Pagkatapos nating linisan, lalagyan na natin ng stencil solution. Nilalapat nga lang natin yung stencil solution para hindi ganun kakapal. Dahil namarkahan na natin kung saan natin ilalagay yung pinaka-stencil, itatapat na lang natin para madikit natin ng maayos itong stencil. Para lumapat ng maayos yung stencil, gagamitan natin ng dalawang kamay. At ayan na nga, napakaganda nga ng pagkaka-stencil. Ang kapal nga din. Malaking bagay yan para hindi mabura yung stencil. Itong client ko ay matagal nang nagpapatato sa akin. Yung first tattoo niya nga, ako nga rin yung may gawa. Tapos nasundan na ng nasundan. Halos 7 or 8 na nga yung tattoo na nagawa ko sa kanya. Yung first tattoo ng client natin ay sabay silang magpatato ng girlfriend niya. Halos dumadami na yung tattoo nilang dalawa. Bali ngayon, si Sir muna yung client natin. Kasama niya yung girlfriend niya pero hindi para magpatato. Para suportahan siya. Mapapasana all ka na lang. Kahit nga yung pang down payment ni Sir, para mabook niya yung schedule ngayong araw, girlfriend niya pa yung nagbayad. Nakakatuwa pa ganito yung girlfriend. Sinusuportahan para makapagpatato. Tapos sinamahan pa dahil medyo malaki rin itong piece na gagawin natin. Para dagdag lakas habang nagsisession. Ang tamis. Matagal na ang gustong magpabook itong client natin. Kaso nga lang medyo busy. Kaya hindi siya makapagpa-schedule. Pero wolf talaga yung gusto niyang design na ipatato. Halos iba-ibang wolf na nga yung nasend niya sa atin na design. Pero hindi naman niya napagawa. Dahil yung oras na magpapa-schedule na siya, nag-send uli siya ng ibang design ng wolf. At naglagay na lang kami ng iba pang design na gusto niyang ilagay. Para din pala sa mga gustong magpatato, kapag meron kayong mga gustong design at gusto niyong pagsama-samahin, pwede nating pag-usapan. Pwede kang mag-comment o mag-chat dito sa page natin, si Cap Jason. Para naman sa mga kapatid nating newbie na nagtatanong about sa tattoo, tuloy nyo lang kung gusto nyo talagang magtato. Dahil gaya nyo, nag-umpisa rin naman ako ng hindi marunong. Pero katagalan, mahasa ng mahasa. Kailangan mo lang talagang magpatuloy. Lalo na kapag gusto mo yung ginagawa mo. Gaya mo, nag-umpisa din ako ng hindi sanay. Halos nanginginig yung kamay kapag ilalapat na yung machine sa balat ng tao. Talagang ang hirap gumawa ng tuwid na linya. Pero katagalan, masasanay ka naman na din. Sa umpisa, matatakot ka pang magtato, baka hindi maayos yung magawa mong design. Pero kailangan mong labanan yung takot mo at magpatuloy, lalo na kung gusto mo talagang magtato. Isa na ring tip kapag nag-uumpisa ka palang magtato, dapat laging malinis yung ginagamit mong equipment sa pagtatato. At dapat yung mga ginamit mo na sa session ay hindi mo nagagamitin sa ibang client. Lalo na yung mga needle at ink. Dahil hindi na safe yun sa client at para din sa'yo. Kailangan talaga laging sinasanitize yung mga gagamitin para safe ang lahat. Para pala sa ginagawa nating tattoo ngayon, para makagawa ng parang balahibo ng wood, gumagamit lang ako ng 11 curve magnum para makuha natin yung texture ng balahibo. At ayun na rin yung ginagamit natin pang shading para dun sa malalaking part na kailangan natin i-shading. At para naman dito sa linya sa taas, gumamit tayo ng 5RS para medyo makapal yung magawa nating linya. At ayun na rin yung ginagamit kong pang shading para sa mas makapal pa na linya. Dahil may mga parts pa na kailangan natin i-shading mamaya. Bali ngayon, nililinyan muna natin para hindi tayo maburahan ng stencil. Grabe, sobrang relax nga lang ng client natin. Parang hindi nasasaktan. Napakalakas at hindi nga kami nag-break time. Halos walang tayuan at tuloy-tuloy lang yung session namin. Gantong client yung masarap tatuan. Talagang hindi ka mabibitin. Kung nakikita mo yan, binibasican lang tayo. Tapos yung pinakamaganda pa dito, napakaganda din ng balat ng client natin. Napakaputi. Ito yung balat na masarap talagang tatuan. Huwag kang magtatampo kung hindi ka naman ganun kaputian. Gusto pa rin naman kitang tatuan. Hindi ko lang alam kung gusto mo ding magpatato. Kasi kung gusto mo talagang magpatato, dapat nag-PM ka na. Sheesh, para-paraan. Yung client nga natin ay nag-request, pwede lagyan daw natin ng kulay yung mata. Ang sabi ko naman, basta't mag-add ka. Hindi. Basta request yan, gagawin natin. Na walang pag-aalinlangan. Maganda naman din talaga paglalagyan natin ng kulay. Parang lumiliwanag yung mata ng wolf. Para pala makagawa tayo ng blue-green na ink, gamit na naman ng blue at yellow. Para nga din mag-light yung ink. Para mas lumiwanag pa yung mata, isasawsaw lang natin sa white ink. Light to dark talaga pag nagtatato para may texture. Kadalasan hindi talaga isang kulay yung ginagamit. Kadalasan talaga may dark to light para mas gumanda yung tattoo. Maglalagay na nga rin tayo ng blue ink sa bandang ilalim ng mata at konting detalye na lang at matatapos na rin tayo dito sa wolf na gagawin natin. Para pala sa ginamit nating mga needle, gumamit lang tayo ng 11 curve magnum, 5RS saka 3RN. At heto na nga, linisan na natin para makita na natin kung ano yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. At ayan na nga, makikita na natin yung pinaghirapan ng client natin. Pero parang hindi naman pinaghirapan kasi napakalakas ng client natin. Tuloy-tuloy lang yung session namin at hindi man lang siya humingi ng break. Nakakatuwa nga din kasi na-enjoy natin tong pyesa na ginawa natin ngayon.